Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang hapon po. Welcome po sa itong banal na pagdiriwag na ito. Itong ating dakilang kapistahan ng itong Huwebes Santo sa huling hapunan or Lord's Last Supper ni Lord. So welcome po tayo, ang ating mga apostoles nandito sa harap. Bigyan po natin sila isang malakas na palakpak. At bigyan din natin ating sarili. Isang palakpak po tayo sa ating sarili po. Kagabi, may kumbisalang parokya. Unexpectedly, ang daming tao. Pagkatapos, bago misa, alas 5, nag-umpisa na namin makinig ang confession hanggang alas 6. Pagkatapos sa misa, tuloy pa rin ang confession, almost past 9:30 na. Kaming dalawa, hindi pa kami kumain ng hapunan. So, bago akong pumunta sa kwarto ko, bumaba ako sa dining hall. Naghanap ako si Father Jasper. Nakita ko si Father Jasper nandiyan malapit sa kwarto niya. Sinabi niya, pagod, ang daming tao sa confession. Pero kahit pagod, hindi ako gutom dahil busog sa grasya. Busog sa grasya. Sinabi ko rin sa sarili ko, pagod, pero masaya. So mga kapatid, nandito tayo. We are celebrating itong kapistahan na ito. Today we are celebrating kapistahan ng institution ng banal na sakramento, Eucharistia. At ganoon din, we are celebrating kapistahan ng pagkapari, the sacramental ordination ng mga pari. Alam din natin mga kapatid, itong araw, sabihin natin Holy Thursday or Huwebes Santo, meron din isa pang pangalan na sabihin natin Maundy Thursday. Maundy, mula sa isang salitang Griego, Latin, ibig sabihin, mandatum o mandate. Sa Ebanghelyo na narinig po natin, Juan, Kapitulo 13, versikulo 34. Pero ang Ebanghelyo po natin hanggang 15 lang po. Versikulo 1 hanggang 15, Kapitulo 13 ni San Juan. Pero itong Kapitulo 13 ni San Juan, versikulo 34, sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nandiyan na sila sa huling hapunan, no? Sinabi niya, mandatum novum do vobis, sinabi. Ibinibigay ko sa iyo isang bagong utos. Isang bago na mandate, mga kapatid. Isang mandato para sa atin. Ano ba itong bago na mandate, mga kapatid? Ano ba itong bagong mandate na binigay niya sa atin o iiwan siya sa atin? Huwag na tayong tingnan 34 o 35. Tingnan natin itong within the parameter ng readings na narinig po natin. Una, mga kapatid, unang mandate niya, sabihin niya sa atin, pagiging simple. Simplicity of the Lord. Sabihin niya sa atin, pagiging simple ka. Panginoon Jesus, His simplicity. His simplicity from the time He was born, no? Alam natin saan siya ay pananganak, no? His simplicity. Where He lived, no? And where He died, no? Where He was buried.
Talagang simple. Pagiging simple. Simplicity ng Panginoon. That the height of that simplicity, mga kapatid, narinig po natin ngayon itong Ebanghelyo. Sinabi ni San Juan sa atin, doon sa huling hapunan, versikulo 4, sinabi, nagalis ng kaniyang panlabas na damit at nagbikis ng tuwalya sa baywang. He removed his outer garment and he tied around his waist a towel. Ano ba itong outer garment, mga kapatid? Symbol of authority. Power. Authority. Ano ba itong damit pang sa loob? Sabihin ni Archbishop Sok, sabihin niya, this is the cloth of necessity. Kailangan. Di ba, no? Kung tanggalin din nito, hubad na lahat. Di ba, no? So this outer garment, tinanggal niya in order to show to his disciples that they also need to live the simplicity of the gospel. So mga kapatid, tingnan niyo, what a beautiful mandate, po, no? Para sa atin. Pagiging simple, yet decent. Simplicity, yet decent. Sa mga kapatid, unang mandato na ibigay sa atin, pagiging simple. Simplicity. Amen? Amen? Pangalawa na mandato, mga kapatid, it is about interior cleanliness. Kalinisan sa loob. That interior cleanliness. Narinig natin sa Ebanghelyo, no po, na? Kapag hugasan niya si Jesus ang mga paa ng mga alagad, kapag dumating siya sa pesto ni Pedro, si Pedro, he resisted. He resisted vehemently. Sinabi niya, no. Hindi ko payagan na hugasan mo ng aking paa. Tingnan niyo, ano sinabi ni Lord? Sinabi niya, kung hindi ako hugasan ng paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Ano sinabi niya? Kung ganun, sige, pati paa, kamay, buong katawan ko, sige na. Sinabi ng Panginoon, hindi na kailangan. Siyempre, tapos na kayo naligo, no? Kung naligo na, paa lang. Ito lang ang dumi. Mga kapatid, itong Ebanghelyo, the Lord was including our dignity as a Christian. Tapos nang naligo na, you are bathed already, sinabi. You have received the baptism already. Tapos ng binyag mo, dignified ka na. Pero kahit dignified ka na, makasala ka pa rin. That is why doon parte, dapat hugasan ko, naglilinis ko. Nung Lunes, mayroon din tayong confession dito, no? Isang binata, tanong niya sa akin, no? Father, kailan ba nag-institute ni Lord ang the priesthood, no? Mga kapatid, ito, habang magsaserve si Jesus, ang parang servant na siya, not even less than a servant. Jesus instituted upang kami rin magiging magsilbi sa sambayanan. That is why ilagay ninyo isang tarpaulin doon sa harap, no?
It is priest day. Priest day namin. So palapag natin si Father Jasper. Palapag din ninyo ako. Palapag din natin lahat ng mga kaparian na kilala natin po. Inyo mga kapatid, pero dito sa Ebanghelyo wala tayo narinig tungkol sa institution ng Holy Eucharist, Bakit ba? Bakit hindi binanggit sa uwan tungkol sa itong kinuha ni Jesus, tinapay, hati-hati at ibinigay, saro, ibinigay sa kanyang mga lagat? Bakit ba? Dahil mga kapatid, binanggit na ni Mateo, Marcos at Lucas. Sinabi nila sa kanilang Ebanghelyo. Ngayon, sabihin ni uwan sa atin, sige, I will give you another. Ibang parte na hindi sila binanggit. Mga kapatid, narinig po natin dito sa pangalawa na pagbasa, ang sinabi ni Pablo, ang Santa Misa na nandiyan sa sambayanan ng Corinto, Jesus took that bread noon, and He broke the bread, and He gave it to His disciples. And He told them, do it in my memory. Ganon din ginawa niya sa chalice. Do it in my memory. Lahat ng mga malasakit niya para sa atin. Narinig din natin mga kapatid dito sa unang pagbasa, Sinabi ni Moses sinabi ni Yahweh kay si Moses, itong Paskwa, itong Pasakh, itong Paskwa, itong kapistahan nito, itong araw na ito, ipagdiriwag ninyo, magpakailanman, sinabi. In English, mga kapatid, sinabi, this feast is a memorial and a perpetual institution. Magpakailanman. So mga kapatid, dahil so sabihin ng Panginoon, sana tuwing linggo, magsaselebrate po tayo. Tuwing linggo, sabihin natin sa mga anak natin, sabihin natin sa ating mga kapitbahay natin, sabihin natin mga tao nandyan sa kawan natin, so that sama-sama po tayo, maging isang synodal na simbahan na po tayo. Mga kapatid, ito po ang mandato ng Panginoon para sa atin itong araw na ito. Pagiging simple, simplicity, ito decent na po. And at the same time, mga kapatid, that interior cleanliness. The Lord wants us to be clean interiorly. Now He is asking us, ito ang halimbawa na ibinigay ko sa iyo. You do it. Now, let us wash one another's hand through our service and our love for one another. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.